Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabindalawa ng tanghali, at nang mag-ikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila upahan, magmula huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng may mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis at ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, ay para po sa lahat. Sa mga taong lumalapit po sa Kanya. Sa ating pong Ebanghelyo, ang ating pong Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ay naglarawan muli ng talinghaga tungkol sa kaharian ng langit. At ito'y sinasabi niya at ang mga lumalapit sa Kanya agad. Yun po yung termino ng lahat ng lumalapit Kanya sa Kanya agad.
Yung bang walang atubili, walang pag-aalinlangan, walang anumang mga pasubali. At ang iba po ay lumalapit sa Kanya ng huli. At sinasabi po niya sa ating lahat na wala siyang kinikilingan. At ang lahat po ng mga naglilingkod sa Kanyang ubasan ay bibigyan at pagkakalooban ng gantimpala. Ito ang palagian ng pagtuturo po ng ating Pong Jesus Nazareno. At alam natin, sinabi niya, ang nahuhuli ay mauuna at ang mauuna ay mahuhuli. At higit sa lahat, kung atin pong pagkakalooban ito at bibigyan ng kahulugan, hindi natin hahayaan ang pagmamataas sa landas ng Diyos na ninanais niya po sa ating lahat. So yun po yun. Any pride, ang pagmamataas ay nagiging hadlang upang tayo hindi lumapit agad sa Diyos. Hindi kaagad-agad. Maaring tayo po'y nagdadasal at nagsisimba, pero iba po yun, pagbibigay laan ng paglapit sa Kanya bilang katotohanan ng ating pagkilala sa Kanya. Hindi dapat ang pride ang siyang maging isang hadlang sa paglapit sa Kanya. Ang Panginoon ay pantay ang tingin sa ating lahat. At ang mga unang tumutugon sa Kanya at ang mga nahuhuli. Lahat ay tinatanggap ng Panginoon sa Kanyang hapag. Tinatanggap ng Diyos ang sino man na naroon at ginagawa ang kalooban niya ay pagkakalooban ng gantimpala. Ang Diyos po ay natutulad din sa isang bukas palad na may-ari ng ubasan, wala siyang dinadaya. Ang iba'y nagsisikap na sa ubasan ng Panginoon ay makita ang isang pagsisikap na kung saan ang pagtugon at pagbibigay laan ng sariling buhay sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob ng Diyos. Sa katotohanan po, ang mga nahuli na nirecruit ay bakit sila naghintay bago pa sila sumunod? Bakit tatayo-tayo pa kayo dyan? At sinabing, wala po kasi magbigay ng trabaho sa amin. Pero ang hinihingi dito ay ang tugon ng isang paanyaya na kung bakit na ang pakikisa sa paglilingkod na ito sa Kanyang ubasan ay mag-isang kaganapan. Maaring iba sa atin po dito ay huli na pumasok sa ubasan ng Panginoon Diyos. Pinupospone natin ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya minsan, sasabihin, sana noong ko pa ito ginawa. Pero hindi pa rin huli. Ang biyaya ng Diyos ay lagi nang nakalaan sa ating lahat. At sinasabi, paano yung pagsasabuhay, pagsasanay sa kabanalan ng buhay ng Diyos. At kung paano po tayo maghintay, kundi kung paano ang Diyos ay kumikilos sa atin at tayo makiisa at gawin ang pinakamahalagang gawain ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Paano ito? Kung tayo'y huli na at kung paano rin dapat natin na ang pananampalatayang ito'y maging buhay. Ano pong mga konkreto? Baka simba tayo ng simba ngayon, pero wala tayong ginagawang aksyon na ninanais ng Diyos na maging buhay sa atin. Ano po ba ito? Ang tulungan ng mga dukha. Kayo ba'y nakaisip na tuwing lalabas kayo sa umaga, ay nakikibahagi kayo ng pagkain na maaabutan sa tabi ng bangketa? May tatahod ng ganun ng kamay, meron ba kayong naiabot? Yun po, practice po. Ibig sabihin, nakikita po ng Diyos ito.
Pero kung palalampasin natin ito, baka huli na po. Pagsasabing, pag gumaling ako, magdi-distribute ako ng tinapay sa mga mahihirap, huli na po. Pero ibig sabihin po nito, humaharap po sa atin ng Diyos sa mga ordinaryong gawa ng ating buhay, humaharap sa atin ng Diyos sa mga may sakit. Nakapag-alaga na ba kayo na may sakit? Mga kapitbahay na merong mga may sakit, nakapaghatid ba kayo ng pagkain? Pinaabot nyo ba? Pero pag nakaburol na, sako-sakong pandesal, ay, namatay na si kumaring Takya, magpadala ka ng 2 sako ng pandesal. Sino kakain? Yung mga naglalamay at nagsusugal. Kaya nga po, ito po yung practice. Ibig sabihin, ito po yung paanyaya po sa atin sa ubasan ng Panginoon na pwede nating gawin, wag nating parang isawalang bahala. At ito po yung pinakamahalaga. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay tunay na paglilingkod sa ating kapwa-tao. Huwag niyo pong palampasin. Ibig sabihin, nariyan na sa harap natin, abutan. Huwag niyong tanggihan. Huwag tayong magreklamo. Kung ayaw niyo magbigay, huwag na kayong magreklamo. Meron niyang lakas-lakas ang katawan niyan, bakit ganyan? Kung huwag kayong magbigay, pero huwag na kayong mag-comment. Nadidinig ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Ang laki-laki ng mata ng Diyos na nakatingin sa ating lahat. So pwedeng isang abot, kakanin mo na, alam mo nakabili ka ng hamburger, pero may tumahod sa yung ganyan, iwanan mo yung bibig mo, ilayo mo ang hamburger na yan, at ibigay mo. Sus! Gantimpala yan. Ibig sabihin, sinakripisyo mo yung sarili mo para makakain ng isang alam mong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. Yun po lagi nating isipin. Kahit sabi po ni Mother Teresa, Saint Mother Teresa, kahit isang basong tubig na inabot mo, Diyos ko, reward, ginto yan sa Diyos na isang taong uhaw ay inabutan mo ng isang basong tubig. Na alam mong hindi nakakainom ng 3 beses sa isang araw, tayo nakakainom. Pero yung mga nasa tabi ng kalsada, doon kumukuha ng tubig sa mga sirang gripo na nasa tabi ng bangketa. So gawin po, pagsasanay sa kabanalan, ibig sabihin nagdadasal tayo, meron tayong aksyon na ginagawa. Hindi lang self-centered. Ibig sabihin, dasal ako ng dasal, pero meron na ba akong na-record sa langit? Yun po ay mahalaga doon. Meron na ba akong na-record sa langit na may ginawa akong kabutihan sa aking kapwa? Meron ba akong sinakripisyo? Helping the poor. Tending the sick. Meron na ba kayo mga kaibigan inalagaan? Comforting the grieving. Yung mga may namatayan. Naibahagi ba ninyo ang pag-ibig na ito? Pag sinabing, iniibig ko ang Diyos, pero nasaan ang pag-ibig sa kapwa? At sinasabi po, kung mabubuo po ito sa ating buhay, ang Diyos ang siyang maghaharap nito sa atin, magsusulit sa harapan at sasabihin, ito ang mga ginawa mo sa aking ubasan. Patuloy ka nagmahal sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal sa aking kapwa, sa iyong kapwa. Nagmahal ka sa akin dahil tinalakdan mo ang sarili mo, nagbahagi ka ng iyong mga biyayang natanggap sa akin para mabuhay ang iba. So yun po yun, ang paglalakbay po natin, tandaan ninyo, pagpasok natin sa simbahan, tayo nakahiga sa ataol, wala tayong dala. Kaya't kung tayo po ay pinagbibiyayaan ng Diyos, pinagkakalooban ng biyaya, ito ay pinadadaan sa ating mga kamay, pinahihiram upang itulong natin sa iba. Kaya huwag kayong madamot, malilista yan sa puso ng Diyos. Huwag kayong kuripot para sa ibang tao na nagkakailangan ng tulong. Huwag kayong sugapa sa pera. Hindi nyo madadala yan sa libingan. Pag-aawayan niya ng mga kamag-anak nyo, ng mga anak ninyo. Huwag kayong mag-ipon ng mga alahas na hindi kailanman kikinang sa harapan ng Diyos. Anong kikinang sa harap ng Diyos? Ang lahat ng mga kabutihang idinulot ng Diyos ay naibahagi at naibigay natin ang isang aksyon ng pananampalataya.
Kaya nga po, ang pananampalataya na walang aksyon ay walang kabuluhan. Kaya tanungin, kung ako'y nagsisimba dito at humihingi ng biyaya sa Nazareno, ang mga biyayang bangyay na ibabahagi ko sa aking kapwa, baka may sumalubong sa inyo na dusing-dusing, na baho-baho at sinabing, Sir, pambili po ng tinapay. Kung meron kang pera, iabot mo agad. Sabi po ni Cardinal Advincula, huwag niyong kalimutan na kapag may lumapit sa inyo, na alam niyong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw, ay abutan ninyo. Huwag ninyong ismiran. Alam niyo ismiran? Ito na naman. Wala nang ginawa kundi humingi. Buti nga hindi nangyari sa inyo yan. Pagre-reflect po ito sa pagdarasal, buti kung ako kaya iyan. Kung ako kaya iyang madusing na yan. Kung ako kaya iyang nakatambak sa tabi ng bangketa. Kung ako kayang namumulot ng pagkain sa basura. Kung ako kaya ang nakahiga sa tabi ng bangketa at sumasahod humihingi ng pagkain. Kung ako kaya iyan.